galing naman din po sa Quezon Province, doon sa Hacienda Reyes sa San Narciso, Quezon, na kung saan yung 6 na mga magsasaka doon sa Hacienda Reyes ay dinampot at ikinulong. Pagkatapos nung nagkamayroon po ng protesta doon sa harapan ng mansyon ng mga pamilyang Reyes sa Lucena, ay dinampot at ikinulong yung 48 mga leader at mga magsasaka galing doon sa Hacienda Reyes. Ito na po yung ikatlong bugso. Halos ito pong tatlong pangyayari ay nasusubaybayan ko at alam ko po yung mga nagaganap na mga pang-aabuso ng mga sundalo. Wala naman pong mailinaw itong mga kasundalo at ang gobyerno kung bakit sila nandun. Pero ngayon po 2012, sinasabi po ni Noynoy, dahil dun sa kanyang uplan bayanihan, plano niya pong ubusin di umano ang mga NPA sa Quezon Province. Subalit sa kanila pong pagtugis sa mga NPA, ay wala namang patumangkang nilalabag nito yung karapatan ng mga sibilyan. Ay di normal na pong nagaganap yung illegal na paghalughog sa mga tahanan ng mga magsasaka, pananakot, torture at pagdukot. May ilan pa nga po tayo mga kapatid na magsasaka sa San Andres na kahit kinukumbinsi ng mga barangay captain na mag-report sa kanila para sila naman yung mag-report sa munisipyo, sa pulis, ay natatakot pong magsampa ng reklamo dahil sila po ay babalikan ng mga sundalo kung hindi po sila aalis dun sa kanilang barangay. Kaya kami po ay lubos na nababahala sa ganitong pangyayari. Kaya tumungo na po dito sa Kamaynilaan para ipanawagan sa pamahalaan na dapat kaagad na paalisin yung mga sundalo, pagkatapos sampahan ng kaso yung mga abusado. Kahapon po ay nakausap namin si Bishop Pabilio ng NASA at doon po ay humingi tayo ng tulong na mamagitan ang simbahang Katoliko sa usapin ng paglabag sa karapatang pantao, at sabi po niya ay ipapatawag niya itong mga sundalo para magkameron po ng dialogo sa pagitan natin at may parating natin yung iba't ibang kaso ng paglabag sa karapatang pantao na nagaganap po dun sa Quezon Province. Yung na lamang po, at kung may mga katanungan ay mamaya na lang po sa office po. Si Kapan Jovita po lang po mula sa Pawis Parties para sa kanyang pangalan. Magandang umaga sa mga kapatid ng media at sa ating mga bakwe na dito sa Usban para inayar kung nagaganap na matinding pinatransaksyon paglabag sa karapatang pantao sa halos buong Quezon Peninsula, kung nagaganap na pinatransaksyon. Maraming kinukundina ng anak Pawis Party List ang ganitong ginagawa ng mga law enforcers ng gobyerno ng ating bansa. Ang sa kabila na sabi ni Noynoy nung State of the Nation Address ay bumababa na yung kriminalidad sa ating bansa. Pero yung ganitong nagaganap sa mga magsasaka, mga mamamayan sa Quezon, ay nagpapakita na hindi totoo, hindi dapat sa realidad at isang paninilang ang pahayag ni Noynoy Aquino na bumababa na yung kriminalidad sa ating bansa. Nagpapatuloy yung ganitong sitwasyon. Kung itong ganitong katangian ng mga paglabag sa karapatang pantao ay hindi na ito bago. Simula pa ng mga nagdaang rehimin sa ilalim ng mga plan nila o anti-insurgency campaign ay ganito rin yung katangian. Nandiyan nagaganap yung patudukot, nagaganap yung illegal na pang-arrest, nagaganap yung illegal search sa mga bahay-bahay, at nandiyan yung mga extrajudicial killing. Tuloy-tuloy ang extrajudicial killing sa loob ng administrasyon. At mas lalo nakakabahala kung ikukumpara sa mga nagdaang mga rehimen tulad ni Gloria Macapagal-Arroyo.
mas malala sa ngayon. Ano? Sa loob ng 2 taon, ang panunungkulan ni Noynoy Aquino, ayon sa karapatan, ay kulang-kulang 100 na, ano? Yung extrajudicial killing na nagaganap. Ang karamihan dito, o 60% ay mga magsasaka, ano? At mga manggagawa, at ngayon, lumalaking bilang na rin yung mga maralitang lungsod. At ayon sa ulat ng Kadamay NCR, nasyonal, Kadamay Nasyonal, ay abot na sa 8 ano, ng mga leader ng mga kadamay yung pinatay, pinasla, o extrajudicial biktima ng extrajudicial killing. Kaya nakakabahala no, sa kabila ng paninindang ng administrasyon ni Noynoy Aquino sa ilalim. Sabi niya, pagpapatupad ng Plan Bayanihan na peace and development na lang dahil umano yung laman ano, ng programa. Pero in realidad, sa implementation ng Plan Bayanihan ay nandun pa rin yung ganitong mga mararahas na mga human rights violation. At nagaganap, tuloy-tuloy na nagaganap ang extrajudicial killing. At hindi lamang, ano, pati kung sa ilalim ni Aquino, ay dito rin naman pinatay yung biktima ng extrajudicial killing. Yung mga foreigner na tumutulong sa mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan at yung pagkondena ng epekto ng magnet ng mining. Yung bawa na dyan si Father Faustino sa Mindanao at si isang sa Luzon, si great man, na 40 years na sila na tumutulong sa mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan para ilipino yung matinding kagutuman, kahirapan, kawalan ng lupa. Imbis na suportahan ng gobyerno ni Noynoy Aquino, biktima sila. Kung magasado, mas malala siya. So, Bible ito noong pa panahon ng diktadura, ay nandiyan sila sumusuporta na sa mga magsasaka at mamamayan sa kanayunan. Pero sa ngayon, sa ilalim ng kanyang anti-insurgency campaign na peace and development ang laman ay biktima ang mga dayuhan, mga foreigner. Kaya ang panawagan ng Anak Pawis Party List na kailangan talaga lahat ng mga mayan na maging kailangan kundinahin ang ganitong katangian ng pagresolba ni Noynoy Aquino sa kagutuman at kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Lihitin mo at makatarungan ang pinaglalaban ng mga magsasaka sa Luzon at sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Ang paglaban nila para ipatupad ang tunay na reforma sa lupa ay hindi lamang sa interes ng mga magsasaka, kundi ito ay sa interes at pakinabang ng sambayan ng Pilipino. Ito lamang tayong tutugon sa lumalalang kagutuman sa ating bansa at pagbuwag sa monopoly control ng ilang mga Pinoy lupa at mga tayong transnational population sa ating mga lupa. Kaya makatarungan ang legitimo at ito pa yung sinasabi ni Noynoy Aquino. Sabi niya, titiyakin niya, ipapatupad niya, ipamamahagi yung mga lupa sa ating bansa, sa ilalim ng programa o walang harbor. Kaya malinaw na iba yung sinasabi ni Noynoy, iba yung nagaganap. Sinasabi niya mamahagi ng lupa, tapos yung mga magsasaka na lumalaban at nagtatanggol na magkaroon sila ng lupa, ay ito yung pinasig ng gobyerno, yung malawakang human rights violation at ang pinakamalala, yung extrajudicial killing. Kaya ang Anak Pawis Party List ay gagawin ng lahat ng pamamaraan para tugunan at solusyonan o pansamantala maging katuwang ng mga biktima ng human rights violation, extrajudicial killing sa buong bansa, hindi lamang sa Quezon. Kasi lumalala hindi lamang sa Quezon to, nagaganap din yung ganitong mga katangian ng mga human rights violation sa isla ng Negros. At ang pinakabalalangan niyan ay yung pagbuwag, yung pagbuldos, yung pagtimulis ng mga kabahayan, ng mga magsasaka doon at pati yung kanilang mga tanik. At nagaganap din yan sa rehiyon ng Bicol, at ayon sa ulat nila, ay tuloy-tuloy din ang pananakot, tuloy-tuloy din ang search, illegal search sa mga bahay, pagpapatawag sa pinaghinalaan na ito ay mga taga-suporta na PE,
kailangan labanan ng mga mayang Pilipino, ang programa ni Noynoy Aquino, Outland Bayanihan. Hindi siya yung solusyon sa problema, hindi katahimikan ang pag-unlad, kundi ito ay mas lalo pang pagpapahirap ng mga mamamayan, lalo na sa mga mamamayan sa Kalayuan, na siyang biktima ng militarisasyon at administrasyon ni Noynoy Aquino. Maraming salamat po.